Hmm. O, itong lalaki na to, pinagmalaki niya pa, teacher daw siya sa ibang bansa. Teacher ka nga sa ibang bansa, hina naman ang comprehension mo. Ayan po ang problema natin sa Pilipinas na kinakaharap po ng ating edukasyon. Ang kinakaharap ng ating mga mag-aaral. Yung mahinang reading and listening comprehension ng mga teacher. At naia-apply nila yan sa mga estudyante. Alam nyo, naniniwala ako kapag ang guro ay magaling. Malalaman mo yan. Dapat ginagawa ito ng DepEd, no? Sa bawat isang teacher, meron siyang isang room, isang classroom na siya ang advisor. Malalaman mo na kapag magaling ang teacher is matataas ang grado. I-evaluate yan kung ilang estudyante mo ang pumapasa, matataas ang grado or average or bumabagsak. Dahil yung poor in reading and listening comprehension ng mga ibang mga guro, paano kung mahina ang comprehension mo, paano ka makakapagturo sa mga estudyante, hindi ba? Nakakalungkot. Actually, totoo po yan. Real talk tayo. Kahit naman nung tayo nag-aaral, siguro meron ako mga 2-3 guro na mahina po sa reading and listening comprehension. Aminin natin yan. Kaya mas marami dun sa mga minsan dalawa lang yung magaling sa amin, 3, di ba? Kasi hindi hindi po hindi sila magaling for me. Hindi sila magaling for me. Kagaya niyan, ito, pinagmalaki pa, nagtuturo daw siya sa ibang bansa, hila naman ng reading comprehension, ito pa. Nursery, hindi pala kindergarten pa lang yata yung tinuturo niya, or nursery, diba, mahina na comprehension. O paano pa ang mo? Paano mo pa maituturo sa mga bata ang makaunawa kung ikaw mismo hindi ka makaunawa doon sa napakasimple, hindi na nga English, Tagalog na nga sinabi ni Atty. Claire. Ibang mga guro. So, kayo mga guro, ano bang pangungusap ang ginamit ni Atty. Claire doon sa ibang mga guro, sabi niya. Anong pangungusap yan? Ito ay uri ng pantukoy na pantangi. Actually, hindi po ako magaling sa sa Filipino. Pero sa pagkakaintindi ko sa mga guro na nakikinig, sa mga estudyante, correct me if I'm wrong, baka mali nga talaga ako, pero ito pong ginamit na salita ni Atty. Claire is pantukoy. Kasi ang sabi niya, ibang mga guro. So may tinukoy lang siya, selective lang. Meron siyang sinelect na parang grupo na hindi niya nilahat Kaya pantukoy po ito. Kayo pa naman ang guro, no? Bakit ako nagpapaliwanag? Kayo yung guro, ako yung nagpapaliwanag ng pantukoy na pantangi. Kasi may tinukoy siya Hindi niya nilahat. Ibang mga guro. So, ito po ay pantukoy. Pwedeng sina, nina. So, napakahina po ng listening comprehension nyo. O baka pati na rin ang reading comprehension nyo. Isipin nyo kami, hindi naman kami guro. Naunawaan namin. Hindi niya nilahat. May ibang mga guro. At inilabas niya talaga yung di ba? Inilabas niya yung ebidensya. Na talagang ikaw, isa kang guro. Tuturuan mo yung estudyante mo na mambastos ng isang presidente. I-describe ang presidente, sabi. Inisa-isa nila. Lahat ng pangungutya, yung ginapangungutya, di ba, pambubuli yung ginawa, itinuro niya yun sa mga bata. Ikaw na magulang, pinapapasok mo yung anak mo para may matutunan sa eskwelahan, kasama na yung mabuting asal, tapos yung guro, ikaw na guro, tuturuan mo ng ganong kabastusan yung estudyante, di ba? Ako na magulang, magagalit ako. Sa bahay nga namin, hindi ko tinuturuan na mambastos ng matanda yung mga anak ko. Tapos ikaw, pumapasok dyan yung anak ko, ikaw tinuturuan mo. Diba? Ako na magulang, magagalit ako. Magagalit talaga ako. So, yan ang problema po na kinakaharap ng ng ating bansa, ng ating edukasyon, ng DepEd. Hindi po estudyante ang problema dito, mga guro ang problema. Kailangan na, mag-aaral uli sila. Uulitin ko, hindi ko po nilalahat Yung lang mahihina
mahihina po sa reading and listening comprehension. Dapat ay nako, ewan ko ba.